Sa isang matayog na gusali sa gitna ng Makati, nakaupo si Eduardo Villarosa sa malawak at mamahaling opisina na halos kasing laki ng isang maliit na bahay. Ang sahig ay gawa sa imported na marmol, ang dingding ay may mga painting ng kilalang mga pintor, at sa likod ng kanyang swivel chair ay isang malaking bintana kung saan tanaw ang kabuuan ng lungsod. Sa labas, maingay at abala ang mundo, pero sa loob ng opisina ni Eduardo, tila may bigat at katahimikan na hindi basta-basta nababasag. Si Eduardo ay isa sa pinakamayamang negosyante sa sektor ng konstruksyon. Kilala siya bilang matapang sa negosyo, mabilis magdesisyon, at may utak na parang laging isang hakbang sa mga kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaang iyon, may isang sugat sa kanyang puso na hindi maghilom-hilom. Ang pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na si Miguel. 5 taon na ang nakalilipas. Minsan, habang nakatingin siya sa labas ng bintana, napapikit siya't naaalala ang eksena ng huling araw na nakita niya si Miguel. Isang batang may maamong mukha, laging nakangiti at mahilig sumama sa kanya sa mga site visit. "Papa, paglaki ko, gusto kong maging katulad mo." Masayang wika noon ni Miguel habang nakasabit sa braso niya. Ngunit sa isang iglap, binura ng isang malagim na aksidente sa kalsada ang lahat ng pangarap na iyon. Simula noon, para bang nabawasan ang kulay ng mundo ni Eduardo. Hindi na siya gaanong nakikipaghalubilo sa mga tao sa labas ng trabaho. Wala na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Mas pinili niyang magkulong sa negosyo, gawing abala ang sarili upang hindi na maalala ang sakit. Pero kahit anong gawin niya, gabi-gabi, bumabalik ta rin ang mga alaala ng anak sa kanyang panaginip. Isang hapon, habang nag-ayos ng mga papeles, kumatok ang pintuan. Pumasok ang kanyang matandang mayordoma na si Manang Lita. Dala ang tasa ng kape. "Sir, baka po gusto ninyong kumain muna. Kanina pa kayo dito. Wala pa kayong tinatanggap na pagkain," magalang nitong sabi. Ngumiti si Eduardo ng bahagya. "Salamat, Lita, pero mamaya na lang. May kailangan pa akong tapusin." Tumango ang matanda, ngunit hindi nito naiwasang magbigay ng payo. "Sir, hindi masama kung minsan ay magpahinga. Alam ko, marami pa rin kayong iniisip tungkol kay Miguel." Bahagyang lumamlam ang mata ni Eduardo. "Hindi mawawala iyon, Lita, kahit ilang taon pa ang lumipas." Pagkaalis ni Manang Lita, tumayo si Eduardo at naglakad patungo sa isang malaking kabinet sa gilid ng opisina. Binuksan niya ito at inilabas ang isang kahon na gawa sa kahoy. Doon, napalagay ang ilang laruan ni Miguel, mga lumang litrato at isang maliit na silver pendant na may inisyal na MV. Pinisil niya iyon, mahigpit, bago muling ibinalik sa kahon. Samantala, sa labas ng gusali, patuloy ang agos ng mga tao. Ngunit sa mga balita at artikulo sa pahayagan, may bagong issue na pinag-uusapan, ang patuloy na pagdami ng mga batang palaboy sa Maynila. Laman ng mga headlines, ang mga batang nakikitang natutulog sa bangketa, nangangalakal ng basura at namamalimos sa mga kanto. Marami sa kanila ay nawalan ng pamilya dahil sa kahirapan, karahasan o mga sakuna. Hindi ito bago kay Eduardo. Marami na siyang naririnig tungkol dito. Ngunit hindi niya binibigyang pansin. Para sa kanya, sapat na ang pagbabayad ng buwis at donasyon sa ilang charity. Ayaw niyang lumapit sa mga ganoong sitwasyon dahil masyado itong malapit sa sugat na ayaw na niyang muling bungkalin. Ngunit kahit gaano niya ito iwasan, may mga pagkakataong parang tinutulak siya ng tadhana na mapansin ang mga batang iyon. Isang gabi, habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pauwi, huminto siya sa isang traffic light. Sa gilid ng kalsada, may nakita siyang batang marumi, payat at may dalang supot ng bote. Nakatitig ito sa mga sasakyan na dumaraan. Para bang may hinahanap. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit sandali lang, naalala niya si Miguel. Agad niya itong inilingon. Ngunit bago pa man niya maaninag ng mabuti ang mukha ng bata, umusad na ang traffic. Umiling siya, pilit tinatanggal sa isipan ang alaala. Pagdating sa mansyon,
Sinalubong siya ng katahimikan. Malawak ang sala, punong-puno ng mamahaling muebles, ngunit walang tunog ng batang tumatakbo o halakhak na sumasalubong sa kanya. Naupo siya sa sofa at tumitig sa malawak na espasyo. Tila iniisip kung para saan pa ang lahat ng ito kung wala ang taong pinakamahalaga sa kanya. Kinabukasan, sa isa sa mga meeting ng kumpanya, napansin ng mga tauhan na mas tahimik si Eduardo kaysa karaniwan. Kahit ang kanyang business partner na si Ramon ay napansin ito. "Pare, ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo?" tanong nito. "Wala, pagod lang siguro," sagot ni Eduardo. Ngunit alam niyang higit pa roon. May bumabalik sa isip niya, ang batang nakita niya kagabi. Tumanggap siya ng paanyaya mula sa isang kilalang charity organization na nagsasagawa ng feeding program para sa mga batang lansangan. Karaniwan, tinatanggihan niya ang mga ganitong okasyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya agad ito itinapon. Iningnan niya ang imbitasyon, saka ito ipinatong sa gilid ng mesa. Sa labas ng kanyang mundo ng ginto at marmol, may ibang kwento na unti-unting naghahanda para pumasok sa buhay niya. Isang kwento na magsisimula sa isang batang palaboy at sa mga salitang magpapatigil sa kanyang mundo. Ngunit sa ngayon, nananatili muna siyang nakakulong sa alaala ng isang mag-amang pinaghiwalay ng tadhana. Sa isang madilim na eskinita sa Tondo, makikita ang isang batang nakasalampak sa simento. Marumi ang damit at basang-basa ng pawis. Siya si Kaloy, 12 taong gulang, payat at halatang kulang sa nutrisyon, ngunit may matalim na mga mata na wari sanay na sa lahat ng klase ng panganib sa kalsada. Sa kabila ng kanyang itsura, may kakaibang tikas sa kanyang kilos. Hindi basta-basta ang paraan ng pagtindig at sa bawat galaw niya ay may bakas ng isang batang minsanan nakatikin ng mas maayos na pamumuhay. Araw-araw, maaga pa lang ay gising na si Kaloy. Hindi para maghanda sa paaralan, kundi para mamalakal ng bote, lata at plastik sa mga basurahan ng kalye. Bit-bit ang lumang sako na halos butas-butas na. Sinusuyod niya ang bawat tambak ng basura. Kapag sinuswerte, makakabenta siya ng halagang 10 hanggang 15 pesos bago magtanghali. Sapat lang para makabili ng tinapay at sardinas na maaari niyang hatiin sa kanyang kaibigan. Si Pisoy ang laging kasama ni Kaloy. Isang batang mas bata sa kanya ng 3 taon, maputla at halos wala ng ngipin sa harap. Sa kabila ng batang edad, kita sa mukha ni Tisoy ang pagod at gutom. "Kuya Kaloy, gutom na ako." Mahinang bulong nito habang nakasunod sa kanya. "Konti na lang, Tisoy, may nakita akong tambak ng bote sa may kanto. Pag nabenta natin yon, makakabili tayo ng tinapay." Sagot ni Kaloy, pilit pinapalakas ang loob ng bata. Sa isang gilid ng kalye, may isang lumang bangketa na tila naging opisyal na lugar nilang magpahinga. Doon, inilalapad ni Kaloy ang lahat ng napulot nila at pinaghiwa-hiwalay ayon sa uri. May sistema siyang sinusunod, isang bagay na hindi karaniwang ginagawa ng ibang batang palaboy. Para mas mabilis tayo makabenta, kailangan maayos. Hindi pwedeng halo-halo, mas mahal ang bayad kapag maayos ang segregasyon, paliwanag niya minsan kay Tisoy. Ngunit sa kabila ng pagiging praktikal at matalino sa lansangan, ayaw ni Kaloy na masyadong pag-usapan ang kanyang nakaraan. Kapag tinatanong siya kung may pamilya pa siya, simpleng wala na lang ang isinasagot niya. Sa tuwing may nagtatanong tungkol sa kanya, mabilis siyang lumilihis ng usapan. Laging nakasabit sa leeg niya ang isang maliit na pendant na kulay pilak. May bahagyang gasgas ngunit halatang mamahalin. May nakaukit dito na 2 letra, MV. Kapag siya'y natutulog, mahigpit niya itong hinahawakan. Para bang iyon na lang ang naitirang koneksyon niya sa isang mundong minsan na niyang kinabibilangan. Kahit sa mga pagkakataong may nag-aalok na bilhin ito kapalit ng malaking halaga para sa isang palaboy, mariin niyang tinatanggihan. Isang gabi, habang magkasamang nakahiga sa ilalim ng tulay, napansin ni Tisoy ang pendant. "Kuya, bakit lagi mong suot yan? Bigay ba yan ng nanay mo?" tanong nito habang pinipisil ang sariling lumang laruan na nakuha lang sa basura. "Hindi. Basta, mahalaga to sa akin." Matipid na sagot ni Kaloy, saka tumalikod para itago ang muka. Alam niyang hindi niya kayang ikwento ang buong katotohanan kahit kanino. Hindi lahat ng araw ay pareho.
May mga pagkakataong hinahabol sila ng mga tanod kapag nahuhuli silang natutulog sa mga bangketa o sa gilid ng parke. May mga pagkakataon ding tinatakot sila ng mas matatandang palaboy na nanaagaw ng kalakal. Ngunit sa bawat ganitong insidente, laging mabilis si Kaloy mag-isip. Marunong siyang tumakbo sa mga eskinita. Alam niya kung saan ang mga ligtas na taguan at kabisado niya ang oras kung kailan lumalabas ang mga pulis o nag-iikot ang mga gwardya. Isang umaga, habang binabalikan nila ang isang tambakan ng basura sa tabi ng palengke, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga taong naka-green vest na tila nag-aayos ng mesa. May mga kaldero ng lugaw at mga kahon ng tinapay. "Uy! Feeding program yata," bulong ni Tisoy na may halong tuwa at gutom. Inalalayan ni Kaloy ang kaibigan at pumila sila sa hanay ng mga batang gutom na gutom. Sa unahan ng pila, may isang babae na tila abala sa pamimigay ng pagkain. Mahaba ang buhok nito, naka-ponytail at may suot na ID na may pangalan, Clarissa de la Cruz, social worker. Nang mapansin ni Clarissa si Kaloy, tila nagtagal ang tingin niya. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaiba sa batang ito. Hindi lang dahil sa pendant na nakasabit sa leeg niya, kundi pati sa paraan ng pagtayo at paghawak ng sarili. May dignidad na hindi karaniwang makikita sa mga batang lansangan. "Anong pangalan mo, iho?" tanong ni Clarissa habang inaabot ang styro ng lugaw. "Kaloy po," tipid niyang sagot. Napatingin si Clarissa sa pendant. "Maganda yan ah. Saan mo nakuha?" Bahagyang nanlaki ang mata ni Kaloy, saka nag-iwas ng tingin. "Matagal na po sa akin to. Bigay." Tumigil siya. "Basta bigay ng isang tao." At bago pa siya matanong ulit, hinila niya si Tisoy at umalis agad. Dala ang pagkain. Naiwan si Clarissa na may kutob. Sa mga taon niyang pagtatrabaho bilang social worker, bihira siyang makakita ng batang palaboy na may ganitong klaseng ang alahas. Lalo na't mamahalin ang itsura nito at may ukit na inisyal. Sa isip niya, hindi ito basta pendant lang. May kwento itong kasama. Sa kabilang dulo ng tulay, habang kumakain si Kaloy at si Tisoy, ramdam niyang matagal pang mananatili ang tingin ng babaeng iyon sa kanyang isipan. Ngunit para sa kanya, masyado pang maaga para buksan ang nakaraan. Sa ngayon, sapat na ang mabuhay sa bawat araw, kahit gaano kahirap, basta may pagkain silang magkaibigan. Hindi niya alam na ang simpleng araw na iyon sa feeding program ang mag-uumpisa ng kwentong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at muling magbabalik ng mga alaala na matagal na niyang pilit nililibing. Makalipas ang ilang araw mula nang unang makita ni Clarissa si Kaloy sa feeding program, hindi pa ring mawala sa isip niya ang imahe ng batang iyon. Habang nakaupo siya sa maliit na opisina ng kanilang NGO, patuloy niyang iniisip ang kakaibang tikas ng bata. Mula sa paraan ng pagsagot nito, hanggang sa mahigpit nitong kapit sa pendant na may inisyal na MV, alam niyang may malalim na kwento sa likod noon. Abala si Clarissa sa paghanda ng ulat para sa susunod na lingguhang pagpupulong nang pumasok ang kanyang kasamahan, si Rina. Bitbit ang listahan ng mga batang dumalo sa huling feeding program. "Clarissa, ito na yung attendance sheet. Pero yung batang sinasabi mo, si Kaloy ba? Wala siya sa listahan, hindi kasi siya sumulat ng pangalan." Napatigil si Clarissa sa pagbasa ng dokumento. Hindi nagulat. Ala kung ganoon ang gagawin niya. Ang mga batang galing sa kalye, lalo na yung may tinatago, ayaw magbigay ng impormasyon sa kahit kanino. Bakit ka interesado sa kanya? Marami naman tayong tinutulungan. Tanong ni Rina habang umiinom ng kape. Tumingin si Clarissa sa bintana, para bang sinusubukang hulihin ang tamang salita. May kakaiba sa batang yon, hindi siya gaya ng ibang nakikita natin sa kalsada. Parang may pinanggalingang ibang mundo. At yung pendant niya, mamahalin. May ukit na inisyal. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na mahalaga ang batang yon. Nang sumapit ang susunod na feeding program sa ilalim ng parehong tulay, nagpasya si Clarissa na bantayan si Kaloy. Maaga pa lang ay naroon na siya, nag-aayos ng mesa, nagpapainit ng lugaw, at nakikipagkwentuhan sa ilang batang kilala na niya. Mula sa malayo,
Nakita niya sina Kaloy at Tisoy na papalapit, dala ang kanilang mga sako. Tulad ng dati, maingat ang kilos ni Kaloy, palingalinga, parang laging handa kung sakaling may panganib. Lumapit si Clarissa sa kanila habang nakapila. "Uy, Kaloy, kumusta ka na? Naubos mo ba yung lugaw nung nakaraan?" Pero, Nia, pilit pinapalambot ang boses para hindi matakot ang bata. Bahagyang ngumiti si Tisoy at tumango. "Masarap po, ate. Salamat." Si Kaloy naman ay tipid lang ang tugon. "Ayos lang po." Habang inaabot ni Clarissa ang pagkain, hindi niya naiwasang muling mapatingin sa pendant. "Kaloy, yang kwintas mo, kanino galing? Ang ganda ah, siguro may espesyal na kahulugan yan." Natahimik si Kaloy sandali bago sumagot. "Bigay po sa akin ng isang mahalaga sa akin. Matagal na to sa akin mula pa noong maliit ako." Agad niyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon, tila ayaw ng palawigin pa ang usapan. Hindi na siya pinilit ni Clarissa. Alam niyang sa ganitong mga sitwasyon, mas mabuting maging pasensyoso kaysa maging mapilit. Ngunit sa isip niya, lalong tumitibay ang hinala na may koneksyon ang batang ito sa isang mas malaking kwento. Maya-maya, may dumating na ilang opisyal mula sa City Hall para mag-inspeksyon sa feeding program. Isang matangkad at formal na lalaki ang lumapit kay Clarissa. "Miss De La Cruz, salamat sa pag-imbita. May ilang opisyal mula sa sektor ng pribado ang interesado sa ganitong proyekto. Baka pwede kang makipag-meeting sa kanila." Napatingin si Clarissa at numiti. "Oo naman po. Mas maraming makikipagtulungan, mas mabuti para sa mga bata." Sa usapan nilang hiyon, nabanggit ng opisyal ang pangalan ng isang kilalang negosyante na bibisita sa susunod na linggo, si Eduardo Villarosa. Sa pagkakarinig ng pangalan, hindi pa alam ni Clarissa ang magiging kahulugan nito sa buhay ng batang tinitingnan niya ngayon. Pagkatapos ng feeding program, naglakad si Clarissa papalapit sa gilid ng tulay kung saan kadalasang nakatambay sina Kaloy at Tisoy. Inalok niya ang mga ito ng ilang tinapay at delata para may baon sila sa mga susunod na araw. "Kung sakaling kailangan nyo ng tulong, may opisina kami sa kabilang kanto. Sabihin niyo lang na hinahanap si Ate Clarissa," sabi niya bago umalis. Hindi ito agad sinagot ni Kaloy, ngunit ramdam ni Clarissa na nakikinig siya. Sa isip niya, unti-unti niyang bubuuin ang tiwala ng bata. Dahil alam niyang minsan, ang isang simpleng koneksyon lang ang susi para mabuksan ang matagal ng nakasarang pintuan ng nakaraan. Kinagabihan, habang nasa maliit niyang apartment, naisip ni Clarissa ang magiging plano. Kailangan niyang mas kilalanin si Kaloy, alamin ang kanyang pinagmulan, at baka sakaling mahanap ang kanyang pamilya kung mayroon pa. Hindi niya alam kung bakit siya naaapektuhan ng ganoon, pero may malalim na tinig sa puso niya na nagsasabing hindi ordinaryo ang batang ito. Sa kabilang banda, si Kaloy, habang nakahiga sa malamig na semento kasama si Tisoy, ay iniisip ang babae sa feeding program. Hindi niya maintindihan kung bakit parang gusto niya itong paniwalaan. Ngunit sa mundo ng lansangan, tiwala ang pinakamahirap ibigay, lalo na kung ang nakaraan mo ay punong-puno ng sugat na ayaw mo nang muling bungkalin. Sa tahimik na gabi, habang iniingatan ang kanyang pendant, hindi alam ni Kaloy na ang taong mag-uugnay sa kanya sa isang malaking pagbabagong magaganap sa kanyang buhay ay nagsisimula ng gumawa ng hakbang patungo sa kanyang mundo. Sa loob ng isang engrandeng hotel sa Makati, nagsasagawa ng charity ball para sa mga proyektong tumutulong sa mga batang lansangan. Mamahaling chandelier ang nakasabit sa kisame, kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Sa paligid ay naglalakad ang mga waiter na nakaitim at puting uniforme. Bit-bit ang mga tray na puno ng alak at kanape. Sa gitna ng kasayahan, si Clarissa ay abala sa pakikipag-usap sa ilang mga donor at volunteer. Isang bahagi ng programa ay pag-uulat ng mga proyekto at pagpapakilala ng mga bagong partner. Habang nasa registration table si Clarissa, may lumapit na event coordinator. "Miss De La Cruz, gusto ka raw makilala ng isa sa special guests natin, si Ginoong Eduardo Villarosa.
Napalingon si Clarissa. Narinig na niya ang pangalang iyon. Isang kilalang negosyante sa larangan ng konstruksyon at isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Nagtataka siya kung bakit siya interesado sa kanilang proyekto, sa kabila ng kaunting kaba. Ngumiti siya at sinundan ng coordinator papunta sa isang mesa malapit sa entablado. Naroon si Eduardo, nakaupo sa isang itim na leather chair, suot ang isang tailored suit na kulay navy blue. Bagaman nasa mid-50s na ito, halatang alaga ang pangangatawan at malinis ang bawat ayos. Sa tabi niya ay isang babaeng mukhang kasamahan sa negosyo. Ginoo, siya po si Miss Clarissa de la Cruz, ang social worker na nangunguna sa feeding program sa Tondo. Pakilala ng coordinator. Inabot ni Eduardo ang kamay niya, malamig pero magalang. Magandang gabi, Miss de la Cruz. Narinig ko na ang tungkol sa inyong trabaho. Hindi madaling tumulong sa mga batang galing sa kalye. Magandang gabi rin po, Sir Eduardo. Sagot ni Clarissa. Oo, mahirap, pero kapag nakita mo kung paano sila nakangiti kahit mahirap ang buhay, parang nagkakaroon ng saysay lahat ng pagod. Bahagyang tumango si Eduardo, pero kita sa kanyang mata na parang may malalim siyang iniisip. May nabanggit sa akin ang isang kaibigan na may nakita kang isang batang kakaiba sa huling feeding program? Medyo nagulat si Clarissa. Hindi niya akalaing ganoon kabilis na haraping ang kwento. Opo. May isang bata. Palaboy siya pero kakaiba ang dating. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero pakiramdam ko may pinanggalingan siyang maayos na buhay noon. May suot din siyang pendant na may ukit na MV. Napatigil si Eduardo, bahagyang nag-iba ang ekspresyon. MV? Opo, bakit po? May kilala ba kayo? Hindi na natapos ni Clarissa ang tanong dahil agad itong nilihis ni Eduardo. Wala. Baka coincidence lang. Pero interesado akong makita ang batang iyon. Kung hindi ka busy, baka pwede mo akong isama sa susunod na feeding program. Walang problema, sir. Mabilis na sagot ni Clarissa. Sigurado akong ikatutuwa ng mga bata na may bisita silang tulad ninyo. Sa buong gabi, kahit paabala si Eduardo sa pakikipag-usap sa iba pang mga bisita, nahuhuli siya ni Clarissa na minsang napapatingin sa kawalan. Parang iniisip ang isang bagay na matagal nang hindi niya hinaharap. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng feeding program. Maagang dumating si Clarissa, dala ang mga supplies at sinigurong maayos ang lahat. Sa hindi kalayuan, dumating si Eduardo, sakay ng itim na SUV, may kasamang 2 bodyguard. Kahit simple lang ang suot niyang light blue na polo at maong, kapansing-pansin pa rin ang kanyang presensya. Salamat sa pagpunta, sir, bati ni Clarissa. Tulad ng sinabi ko, gusto kong makita ang batang kinuwento mo. Sagot ni Eduardo, nakatingin sa paligid na para bang may hinahanap. Habang patuloy ang feeding program, dumating sina Kaloy at Tisoy. Tulad ng dati, dala nila ang kanilang mga sako at maingat na nakatingin sa mga tao. Hindi pa man sila lumalapit sa pila, napansin na sila ni Clarissa. Ayan na sila, bulong niya kay Eduardo. Nang makita ni Eduardo si Kaloy, tila biglang tumigil ang oras para sa kanya. Para siyang tinamaan ng matinding kaba sa dibdib. Ang batang nakatayo sa harap niya ay kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong anak na si Miguel. Mula sa hugis ng mukha, mata at pati na sa paraan ng pagtayo. Napansin ni Clarissa ang reaksyon niya. Sir, siya po si Kaloy. Formal niyan pakilala. Hindi agad nakapagsalita si Eduardo. Tanging pagtitig lang ang nagawa niya. Kamukha siya ng anak ko. Mahina niyang sambit. Halos pabulong pero malinaw sa pandinig ni Clarissa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin si Kaloy sa kanya. Napansin ni Eduardo ang pendant na nakasabit sa leeg nito, eksaktong kapareho ng pendant na isinusuot ng kanyang anak bago ito nawala. Dahan-dahan siyang lumapit, pero bago pa man siya makalapit ng tuluyan, kumilos si Kaloy na parang maiilang at bahagyang umatras. Sino po kayo? Tanong ng bata. Halatang hindi sanay na lapitan ng estranghero. Kaibigan, mabilis na sagot ni Eduardo. Pilit pinapakalma ang tinig. Gusto lang kitang makilala. Tila walang ideya si Kaloy
kung gaano kalalim ang epekto ng simpleng pagkikita nilang iyon sa buhay ng taong kaharap niya. Sa araw na iyon, isang maliit na kislap mula sa nakaraan ang muling sumiklab. At ang dalawang mundong matagal nang hiwalay ay nagsimulang magtagpo. Habang patuloy na nakatayo si Eduardo sa gitna ng feeding program, nakapako pa rin ang tingin niya kay Kaloy. Parang biglang nawala ang ingay ng paligid, ang halakhakan ng mga bata, ang kalansing ng mga kutsara sa styrofoam bowls, at maging ang mga tawanan ng mga volunteer ay tila naglaho sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pintig ng kanyang puso at ang alaala ng tinig ni Miguel noong buhay pa ito. Hindi rin nakaligtas kay Clarissa ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Lumapit siya ng bahagya para ipakilala ulit. Kaloy, ito si Sir Eduardo. Isa siya sa mga taong gustong tumulong sa feeding program natin. Sinubukan niyang gawing simple ang sitwasyon upang hindi mabigla ang bata. Ngunit bago pa makasagot si Kaloy, may isang matandang babae sa kabilang pila ang biglang lumapit at tinapik si Eduardo. Diyos ko, kamukhang-kamukha ng anak mo, no? Napatingin siya sa babae at sa kabila ng gulat ay napatango siya ng bahagya. Kamukha siya ng namatay mo anak, bulalas pa ng matanda, walang pakundangan sa lakas ng kanyang tinig. Sa isang iglap, napalingon ang ilang volunteer at mga batang kumakain, tila nakisilip sa eksena. Nakita ni Clarissa ang pamumutla ng mukha ni Eduardo. Pilit niyang inabot ang braso nito at mahinang nagsabi, "Sir, baka mas mabuti kung maupo muna tayo." Ngunit parang hindi siya naririnig ng lalaki. Nananatili pa rin itong nakatitig kay Kaloy, lalo na sa pendant na nakasabit sa leeg nito. "Kaloy," mahinang wika ni Eduardo. Halos nanginginig ang tinig. "Saan mo nakuha yung kwintas mo?" Saglit na tumahimik ang bata, saka bahagyang hinawakan ng pendant. "Matagal na po sa akin to. Bigay ng taong nag-alaga sa akin." "Bakit po?" Humigop ng malalim na hangin si Eduardo. "Dahil iyan ang pendant ng anak ko bago siya nawala." Hindi niya matapos ang huling salita. Para bang mabigat ito sa kanyang lalamunan. Sa gilid, nagtataka si Tisoy. "Kuya, anong sinasabi niya? Kilala ka ba niya?" Umiling si Kaloy, halatang naiilang. "Hindi ko po kayo kilala at hindi ko alam kung bakit pareho tayo ng pendant." Napatingin siya kay Clarissa, tila humihingi ng tulong para makawala sa sitwasyong hindi niya maintindihan. Ramdam ni Clarissa na lalong lumalalim ang misteryo. "Sir Eduardo," mahinang sabi niya, "marahil kailangan nating pag-usapan ito sa mas maayos na lugar. Baka mabigla si Kaloy." Ngunit bago pa sila makalayo, may ilang bata at volunteer na nagbubulungan na. "Sino ba yan? Bakit parang may kamukha? Anak daw niya dati, patay na raw yun, di ba?" Ang mga bulungang iyon ay lalong nagbigay ng bigat sa eksena. Huminga ng malalim si Eduardo, saka nagpa siyang magpakalma. Lumuhod siya sa harap ni Kaloy upang magpantay ang kanilang mga mata. "Kaloy, gusto lang kitang makilala. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero gusto kong malaman ang tungkol sa'yo." Napatingin si Kaloy kay Clarissa bago tumugon. "Wala po akong maikukwento sa inyo. Basta palaboy lang po ako. At itong pendant, ito lang ang natatandaan ko mula pagkabata." Nang marinig iyon, mas lalong bumigat ang damdamin ni Eduardo. Kung totoo ang kutob niya, maaaring itong bata ang sagot sa 5 taong paghahanap ng kasagutan sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi pwedeng basta siya magdesisyon. Kailangan ng matibay na ebidensya. "Clarissa," wika niya habang patayo, "maaari ba kitang makausap mamaya? Kailangan nating ayusin ang susunod na hakbang." Tumangulang si Clarissa, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Matapos magpatuloy ang feeding program, nagkita muli sina Eduardo at Clarissa sa gilid ng tent. "Miss Dela Cruz," seryosong sabi ni Eduardo, "gusto kong ipasuri ang pagkakakilanlan ng batang iyon. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko alam ang totoo. Kung maari, gusto kong magpa-DNA test." Nagulat man, alam ni Clarissa na ito lang ang makakapagbigay linaw sa lahat. "Kung iyon ang gusto ninyo, sir, tutulungan ko kayong makipag-ayos. Pero kailangan nating maging maingat, lalo na't baka magdulot ito ng takot sa bata." "Hindi ako magmamadali," sagot ni Eduardo. "Pero kailangan natin itong gawin.
Hindi ako naniniwala sa pagkakatulad lang ng mukha at alahas. Masyadong eksakto ang lahat. Habang nagsasalita sila, nasa malayo sina Kaloy at Tisoy. Nagbabalot ng kaunting pagkain na ibinigay ng mga volunteer. Kuya, bakit ka ba kinakausap ng lalaking yon? Anong ni Tisoy, halatang naguguluhan. Hindi ko alam, Tisoy, sagot ni Kaloy. Pero pakiramdam ko, para bang may alam siya tungkol sa akin na ako mismo hindi ko alam. Sa pagtatapos ng araw na iyon, tuluyan nang nabago ang direksyon ng kanilang mga buhay. Para kay Eduardo, nagsimula ang pag-asa na muling makita ang anak na akala niya'y nawala na magpakailanman. Para kay Kaloy, isang pinto ng nakaraan ang bahagyang bumukas, isang pintong matagal na niyang iniwasan. Ngunit ngayon ay tila hindi na niya maiiwasang harapin. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglalakad na si Clarissa papunta sa maliit na kafe malapit sa kanilang opisina. Nandoon na si Eduardo, nakaupo sa isang sulok na mesa. May kasamang folder at ilang dokumento. Nang makita siya nito, tumayo si Eduardo at magalang na bumati. Salamat sa pagpunta, Miss De La Cruz. Alam kong abala ka, pero mahalaga ito sa akin. Umupo si Clarissa at marahang isinandal ang bag sa tabi niya. Walang problema, sir. Naisip ko na rin kagabi na kung gusto talaga nating malaman ang totoo, kailangan itong gawin sa paraang hindi matatakot si Kaloy. Binuksan ni Eduardo ang folder at inilabas ang business card ng isang kilalang DNA testing center. May kaibigan akong doktor doon. Discreet sila at mabilis maglabas ng resulta. Pero kailangan natin ng pahintulot ng bata at sana ng taong nag-aalaga sa kanya ngayon. Napaisip si Clarissa. Ang problema, sir, wala naman siyang magulang na maaring pumirma. Pero may isang matandang babae, si Aling Pura, na madalas niyang nababanggit kapag tinatanong ko kung saan siya tumutuloy. Siguro siya ang pwedeng magbigay ng pahintulot. Tumango si Eduardo, ngunit halatang nag-aalala. Ayokong isipin niya na ginagamit natin siya. Kailangan nating ipaliwanag ng maayos. Kung gusto mo, magbibigay ako ng tulong pinansyal para sa kanya at kay Tisoy. Hindi ito suhol, kundi para makita niyang may magandang layunin tayo. Makalipas ang ilang oras, sinadyang puntahan ni Clarissa si Kaloy sa lugar kung saan sila madalas tumambay ni Tisoy. Nakaupo ang dalawa sa gilid ng isang bakanteng lote, nagbibilang ng mga lata at bote na ipagbibili nila. Kaloy, mahinang bati ni Clarissa habang dahan-dahang lumalapit. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tumingin ang bata. May bahid ng alinlangan sa mukha. Tungkol saan po? May gusto lang sana akong itanong at ipaliwanag. May isang taong gusto kang makilala ng mas mabuti. Gusto niyang malaman kung may koneksyon kayo sa isa't isa. Agad na sumabat si Tisoy, yung mayaman na lalaki na nakita nating kahapon? Oo, sagot ni Clarissa. Hindi siya masamang tao, Kaloy. Pero para makasigurado kami, gusto niyang magpa-DNA test para malaman kung totoo ang kutob niya. Bahagyang sumimangot si Kaloy at itinago ang tingin. DNA test? Para saan pa yon? Wala naman akong pamilya. At kahit meron, baka ayaw ko na silang makita. Lumuhod si Clarissa para magpantay ang kanilang mga mata. Alam kong mahirap para sa'yo, pero kung may maliit na tsansa na malaman mo kung sino ka talaga, baka ito na yung pagkakataon. Ayokong pilitin ka, pero gusto kong maintindihan mo na mahalaga ito. Tahimik si Kaloy ng ilang sandali. Saka dahan-dahang tumango. Sige, pero gusto kong kasama si Aling Pura. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kinabukasan, pinuntahan ni na Clarissa at Eduardo ang barong-barong ni Aling Pura sa gilid ng riles. Isang matandang babaeng payat at may puting buhok ang bumungad sa kanila. Nakatali ang buhok nito at nakasuot ng lumang duster. Magandang umaga po, Aling Pura. Bati ni Clarissa. May gusto lang po sana kaming ipakiusap tungkol kay Kaloy. Napakunot ang noo ng matanda. Ano bang tungkol sa bata? Muling nagsalita si Eduardo, magalang at mahinahon. Gusto ko lang po malaman kung may kaugnayan kami. Nakita ko siya at kamukhang-kamukha po niya ang anak kong nawala. Para makasigurado, gusto ko pong magpa-DNA test.
Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin pati na po sa anumang kailangan ninyo. Matagal na tinitigan ni Aling Pura si Eduardo, saka lumingon kay Kaloy na nakatayo sa tabi niya. Anak, gusto mo ba to? Opo, sagot ni Kaloy, kahit may bakas ng pag-aalinlangan sa tinig. Basta kasama kayo. Sumang-ayon si Aling Pura, ngunit nagbigay ng kondisyon. Basta walang masama sa bata at hindi siya mawawala sa akin nang hindi ko alam. Agad na tumango si Eduardo. Pangako po. 2 araw matapos iyon, pumunta sila sa isang pribadong klinika. Doon ay maayos at mabilis ang proseso. Kinuha ang sample mula kay Kaloy at kay Eduardo at ipinaliwanag ng doktor na aabuti ng ilang araw bago lumabas ang resulta. Habang palabas sila ng klinika, lumapit si Eduardo kay Kaloy. Salamat sa tiwala, iho. Alam kong hindi madali to para sa'yo. Tumingin si Kaloy sa kanya, walang tiyak na emosyon sa mukha. Hindi ko pa rin alam kung tama to, pero gusto ko ring malaman kung sino talaga ako. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang lahat. Nagsimula na ang isang investigasyon na magbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim ng nakaraan. 3 araw ang lumipas mula ng kunan ng sample sina Eduardo at Kaloy para sa DNA test. Ngunit para kay Eduardo, para bang 3 taon ang binilang niya. Sa bawat araw na dumadaan, paulit-ulit niyang iniisip ang mukha ni Kaloy, ang paraan ng pagkakangiti nito, ang anyo ng mga mata, at ang pendant na laging nakasabit sa kanyang leeg. Lahat ng ito ay masyadong malapit sa alaala ng kanyang anak na si Miguel. Sa umagang iyon, habang nakaupo sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa klinika. Mr. Villarosa, lumabas na po ang resulta. Maaari po ba kayong dumaan ngayon para personal naming maibigay? Magkahalong kaba at pananabik ang naramdaman niya. Agad niyang tinawagan si Clarissa upang sabihing magkita sila sa klinika kasama si Kaloy at si Aling Pura. Pagdating nila sa pribadong klinika, sinalubong sila ng isang doktor na may dalang sobre. Magandang araw po, Mr. Villarosa, Miss De La Cruz at sa inyo rin po, Kaloy. Pinaupo silang lahat sa isang maliit, ngunit maaliwalas na silid. Sa gitna ng katahimikan, binuksan ng doktor ang sobre at inilabas ang ilang pahina. Base sa pagsusuri, mahinang sabi ng doktor, ang resulta ay positibo. Ang probability na mag-anak kayo ay 99.9%. Para bang nawala ang hangin sa paligid nang marinig iyon. Napapikit si Eduardo, pinipigilan ang pagpatak ng luha. Anak, ikaw nga, mahina niyang bulong. Halos hindi makapaniwala. Nakatitig lang si Kaloy sa kanya. Halatang naguguluhan. Ibig sabihin, kayo ang tatay ko? Tumango si Eduardo. Baka sa mukha ang hindi matatawarang tuwa at pangungulila. Oo anak, buhay ka pala. 5 taon kitang hinanap. Pero, paano po? Ang alam ko, wala na akong pamilya. Sabi ni Aling Pura, natagpuan niya lang ako sa tabi ng ilog. Sagot ni Kaloy, ang tinig ay may halong takot at pagkalito. Pumikit si Eduardo sandali. Pilit inaalala ang araw ng aksidente. Nung araw na nawala ka, may aksidente sa sasakyan namin. Sinabihan nila ako na wala ka na, pero hindi ko nakita ang katawan mo. Inanap kita sa lahat ng ospital at evacuation center pero walang bakas. Hindi ko alam na napadpad ka sa lugar ni Aling Pura. Lumapit si Aling Pura, mabigat ang tinig. Pasensya na, Ginoo. Natagpuan ko siya sa gilid ng ilog, sugatan at walang malay. Dinala ko siya sa bahay ko. Plano ko sanang isauli pero natakot ako na baka akusahan ako ng masama. At wala ring akong alam kung paano kayo makokontak. Kaya itinuring ko na lang siyang parang apo. Hindi nagalit si Eduardo. Bagkus ay pinisil ang balikat ng matanda. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na siya ngayon. Habang nag-uusap sila, unti-unting bumabalik kay Kaloy ang ilang piraso ng ala-ala. Mga larong kasama ang isang lalaking palaging naka-Amerikana. Mga biyahe sakay ng magarang kotse
at isang kwarto na may malalaking bintana. Ngunit parang sirang pelikula ang mga iyon sa isip niya, putol-putol at malabo. "Anak, handa akong ibalik ka sa buhay na para talaga sa'yo," sabi ni Eduardo. Halos pakiusap ang tono. "Hindi ko babawiin ang pag-alaga ni Aling Pura. Pero gusto kong makilala mo ako at makilala mo ang sarili mo." Tahimik si Kaloy, nakatingin sa pendant na hawak-hawak niya. "Hindi ko alam kung kaya ko agad, pero gusto kong subukan." Nang lumabas sila ng klinika, iba ang ihip ng hangin para sa lahat. Si Eduardo ay may hawak ng katiyakan na buhay ang kanyang anak, habang si Kaloy ay nakatayo sa pintuan ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang magdadala ng mga bagong hamon at pagbabago na hindi niya akalaing haharapin niya. Kinabukasan, matapos ang nakakayanig na pagtuklas sa DNA test, nagpasya si Eduardo na alamin pa ang buong kwento sa likod ng pagkawala ni Kaloy. Para sa kanya, sapat na ang resulta para sabihing anak niya ito, pero hindi sapat para ipaliwanag kung paano at bakit ito napadpad sa kamay ng isang matandang nangangalakal. Alam niyang kailangan niyang marinig mula mismo sa taong nag-alaga sa bata sa loob ng maraming taon. Hapon na muli silang nagpunta ni Clarissa sa barong-barong ni Aling Pura. Dalangin ni Eduardo na maging bukas ang matanda sa lahat ng detalye, kahit masakit pakinggan. Nang kumatok sila, sumilip ang matanda sa lumang kurtina na nagsisilbing pinto. "Kayo na naman pala," sabi nito. Hindi masungit, ngunit may halong kaba sa tinig. "Pasensya na po, Aling Pura," magalang na sabi ni Eduardo. "Gusto ko lang sana marinig mula sa inyo ang buong kwento, mula nang makita ninyo si Kaloy hanggang sa araw na ito." Pinapasok sila ng matanda. Sa loob ay amoy kahoy at uling. May ilang lumang larawan sa dingding. At tahimik si Kaloy, nakaupo sa tabi ng matanda. Hinawakan nito ang kamay niya para bang nabibigay ng lakas sa kanya. 4 na taon na ang natatalipas. Isang gabi pagkatapos ng malakas na ulan, pumunta ako sa ilog para tingnan kung may lulutang na mga kahoy o bote na pwede kong ibenta. Pero imbes na basura, nakita ko siya. Isang batang lalaki, basang-basa, sugatan ang binti at walang malay. May hawak siyang maliit na pendant. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. "Wala po bang ibang tao sa paligid?" tanong ni Clarissa. "Wala. Maliban sa tunog ng ilog at ulan, tahimik ang paligid. Dinala ko siya sa bahay, nilinis ang sugat at binantayan hanggang magising. Pagkagising niya, hindi niya maalala ang pangalan niya o kung saan siya galing. Ang tanging hawak niya ay ang pendant na may inisyal. Tinawag ko na lang siyang Kaloy." Tumango si Eduardo, pinipigil ang emosyon. "Bakit hindi ninyo siya isinangguni sa pulis o sa barangay?" Napabuntong hininga si Aling Pura. "Noong una, balak ko. Pero may kapitbahay ako na minsang nagsumbong sa pulis tungkol sa batang natagpuan niya. Ang nangyari, kinasuhan siya ng child trafficking kahit wala naman siyang masamang ginawa. Natakot ako na baka ganoon din ang mangyari sa akin. Wala akong pambayad sa abogado, kaya itinago ko na lang siya at inalagaan na parang sarili." Napatingin si Kaloy kay Eduardo. "Totoo lahat yan. Wala akong maalala noong bata pa ako. Basta alam ko lang si Aling Pura ang naging nanay ko. Wala akong pinagsisihan," dagdag ni Aling Pura. "Pero ngayong alam ko na kung sino ka talaga, anak, mas mabuti siguro na makilala mo rin ang totoong pamilya mo." Saglit na tumahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay may halong lungkot at pagmamahal. Alam ni Eduardo na sa likod ng simpleng tirahan at maruming mga kamay ng matanda ay may puso na handang magsakripisyo para sa batang mahal niya. "Aling Pura," sabi ni Eduardo, "hindi ko mababayaran ang lahat ng ginawa ninyo. Pero sisiguraduhin kong hindi kayo mawawalan. Kung papayag kayo, gusto kong bigyan kayo ng maayos na bahay at kabuhayan. At si Kaloy, gusto kong bigyan ng pagkakataon na maranasan ang buhay na dapat ay para sa kanya. Pero hindi ko pipilitin kung ayaw niyang lumayo sa inyo."
Napatingin si Kaloy sa kanila, bakas ang pagkalito sa mukha. Gusto ko pong makilala kayo, pero ayaw ko rin mawala si Aling Pura sa buhay ko. Ngumiti si Eduardo at hinawakan ang balikat ng anak. Hindi mangyayari yon. Hindi kita kukunin para ihiwalay sa taong nagmahal sa'yo noong panahong wala ako. Sa halip, gusto kong magkaroon kayo ng mas magandang buhay, kayong dalawa. Bumuntong hininga si Aling Pura. Halatang gumaan ang loob. Kung ganon, papayag ako. Basta't pangako mo na hindi mo babaliin ang sinabi mo. Pangako. Sagot ni Eduardo. Sa araw na iyon, hindi lang nakilala ni Eduardo ang taong nagligtas sa kanyang anak, kundi naunawaan din niya ang mga taon ng takot at sakripisyong pinagdaanan ng matanda. At para kay Kaloy, iyon ang unang beses na naramdaman niyang hindi siya kailangang mamili sa pagitan ng 2 taong mahalaga sa kanya. Dahil ngayong magkasama na sila sa iisang layunin, mas maliwanag na ang daraanan ng kanilang buhay. 2 linggo matapos ang pag-uusap nila sa barong-barong ni Aling Pura, opisyal nang inilipat ni Eduardo si Kaloy sa kanyang mansyon. Hindi ito naging madali para sa bata. Sanay siya sa ingay ng kalsada, sa amoy ng usok at pagkain sa tabi-tabi, at sa pakiramdam ng matigas at malamig na semento bilang higaan. Kaya nang unang araw niyang tumuntong sa malawak at mabangon bahay ng kanyang ama, para siyang naligaw sa isang lugar na hindi niya alam kung saan lulugar. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Lita, ang mayordomang matagal nang naglilingkod kay Eduardo. "Iho, welcome sa tahanan mo," bati nito. Ngunit halata ang pagkabigla nang makita ang simpleng pananamit ni Kaloy at ang pag-aalangan nitong maglakad sa marmol na sahig. "Pwede po bang tanggalin ang tsinelas ko? Baka madumihan?" Mahina ngunit seryosong tanong ni Kaloy. Napatingin si Eduardo at numiti. "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Bahay mo na rin ito." Inilibot siya sa buong mansyon mula sa malawak na sala hanggang sa hardin sa likod. At sa kanyang bagong silid na may malambot na kama, sariling banyo at malaking kabinet na puno ng bagong damit. Para kay Kaloy, parang ibang mundo ito. Hinaplos niya ang kumot, wari hindi makapaniwala sa lambot nito. Parang hotel, bulong niya. Ngunit sa kabila ng kagandahan at karangyaan, hindi madaling mag-adjust si Kaloy. Sa unang gabi niya, nahirapan siyang matulog. Sanay siya sa tunog ng mga dumadaang jeep at sa malamig na hangin ng gabi. Ngayon, tahimik ang paligid at ang katahimikang iyon ang nagdala sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Eduardo sa kanyang private tutor na si Ginoong Reyes, isang mabait ngunit disiplinadong guro. "Kaloy, sisimulan natin sa basic reading at writing, pati konting math. Alam kong matalino ka, pero kailangan nating ayusin ang pundasyon," wika ng guro. Sa unang linggo, nahirapan si Kaloy na mag-focus. Palagi niyang naiisip si Tisoy at ang mga kaibigan niya sa lansangan kung kumakain ba sila o kung ligtas sila sa gabi. Isang hapon, sinamahan siya ni Eduardo sa hardin. "Anak, alam kong mahirap ang paglipat mula sa nakasanayan mo. Pero ginagawa ko ito para mabigyan ka ng mas magandang kinabukasan." Tumingin si Kaloy sa kanya. "Naiintindihan ko po, pero namimiss ko sila, si Tisoy pati si Aling Pura. Dito, ang laki ng bahay, pero parang mag-isa ako." Lumapit si Eduardo at tinapik ang balikat niya. "Hindi kita hihiwalay sa kanila. Pwede nating dalawin si Tisoy at si Aling Pura kahit kailan. Pero gusto ko ring maranasan mo ang mga bagay na hindi mo naranasan dati. Ang mag-aral, ang magkaroon ng maayos na bahay, ang magplano para sa kinabukasan." Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang nasanay si Kaloy. Natuto siyang gumamit ng kubyertos ng tama, magsuot ng malinis at maayos na damit at magbasa ng simpleng mga libro. Sa tulong ni Ginoong Reyes, mabilis siyang nakahabol sa mga aralin. Ngunit higit sa lahat, nagsimula siyang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Isang araw, habang nag-aayos ng mga libro sa silid-aralan, nagtanong siya kay Eduardo, "Tay, pwede po ba akong bumisita sa dating lugar namin?
Gusto ko pong ibahagi ang natutunan ko kay Tisoy. Ngumiti si Eduardo. Oo naman. At sa susunod, baka siya naman ang dalhin natin dito para makapag-aral din. Dahil doon, mas lalo pang nabuo ang tiwala ni Kaloy sa kanyang ama. Hindi lamang ito isang mayamang taro na bigla na lang pumasok sa kanyang buhay. Isa itong ama na handang unawain ang lahat ng pinagdaanan niya at tulungan siyang bumangon mula sa hirap na kinagisnan. At sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang tanggapin na ang bagong mundong ito ay hindi kapalit ng nakaraan, kundi karugtong nito. Makalipas ang isang buwan, mula nang tuluyang manirahan si Kaloy sa mansyon, nagsimula ng kumalat sa lipunan ng mga mayayaman ang balitang natagpuan ni Eduardo ang anak niyang matagal nang nawawala. Sa mga magazine at social media, may mga larawang kuha ng ama at anak habang magkasama sa charity events at habang bumibisita sa mga proyekto ng kumpanya. Ngunit sa likod ng masasayang litrato at ng bagong simula para sa kanilang dalawa, unti-unti ring lumilitaw ang mga taong hindi sang-ayon sa pagbabalik ni Kaloy sa buhay ni Eduardo. Isang gabi, habang nasa opisina si Eduardo at abala sa pagre-review ng mga papeles para sa board meeting, pumasok si Manang Lita, dala ang isang sobre. "Sir, may dumating pong liham mula sa isa sa mga pinsan ninyo." Binuksan ni Eduardo ang sobre at binasa ang nilalaman. Habang lumalalim ang mga linya sa kanyang noo, napansin ni Manang Lita ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. "Ano po yun, sir?" "Galing kina Ramon," mahinang sagot ni Eduardo. "Binibigyan nila ako ng babala na hindi nila tatanggapin si Kaloy bilang tagapagmana. Sinasabi nilang wala raw kasiguraduhan ang resulta ng DNA test." Kinabukasan, sa isang private meeting ng Board of Directors ng Villarosa Holdings, napilitan si Eduardo na harapin ang issue. Kung hindi tayo makakasiguro sa background ng batang yon, paano natin ipagkakatiwala sa kanya ang malaking bahagi ng kumpanya? Wika ng isa sa mga tiyuin niya, malamig ang tono. Mariing sumagot si Eduardo. May malinaw at lehitimong resulta ng DNA test. Siya ang anak po, at bilang anak ko, karapatan niya ang lahat ng dapat na sa kanya, ngunit hindi doon natapos ang pagkontra. Ilang araw matapos ang meeting, isang pahayagan ang naglabas ng artikulo na nag-uugnay kay Clarissa sa umano'y peking pagkakabalik ni Kaloy sa pamilya Villarosa. Ayon sa artikulo, siya raw ang nagplano ng lahat upang makakuha ng pabor at yaman mula kay Eduardo. Nang mabasa ito ni Clarissa, agad siyang pumunta sa mansyon. "Sir Eduardo, hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito, pero malinaw na gusto nila tayong pag-awayin." Sabi niya, halatang balisa. "Alam ko," sagot ni Eduardo, tinatapik ang balikat niya. "Huwag kang mag-alala, Clarissa. May mga tao lang talagang hindi matanggap na may natagpuan akong anak, pero hindi tayo magpapadala sa kanila." Samantala, naririnig ni Kaloy ang mga usapan sa paligid. Hindi niya maiwasang magtanong isang gabi habang sabay silang kumakain ni Eduardo sa hapag. "Tay, totoo po ba na ayaw nilang tangkapin ako?" Tumigil si Eduardo sa pagsubo at tiningnan ang anak. "Anak, sa buhay, may mga taong tatanggap sa'yo at may mga hindi. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kang halaga. Ang importante, alam natin ang katotohanan." Ngumiti si Kaloy kahit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Basta asama po kayo, kaya ko." Ngunit sa puso ni Eduardo, alam niyang kailangan niyang maging doble ang pag-iingat. Hindi lamang para protektahan ang kumpanya mula sa mga intriga, kundi higit sa lahat para protektahan ang anak niyang bagong balik sa kanyang piling. Dahil malinaw na may mga taong handang gumawa ng lahat para alisin si Kaloy sa larawan. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. Isang hapon, galing eskwela si Kaloy kasama ang kanyang guro na inatasan ni Eduardo bilang personal tutor. Karaniwan, sinusundo sila ng driver ng pamilya sa tapat ng gate ng paaralan. Ngunit sa araw na iyon, napansin ni Kaloy na tila may dalawang lalaking nakatayo malapit sa waiting area. Magkakausap ang mga ito, pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Para bang may binabalak. "Sir, kilala niyo po ba yung mga yon?" Bulong ni Kaloy kay Ginoong Reyes. Tumingin ang guro at umiling.
Hindi. Pero huwag kang lalayo sa akin. Habang papalapit ang sasakyan, biglang lumapit ang isa sa mga lalaki at tinangkang agawin ang bag ni Kaloy. Hoy, bitawan mo yan, sigaw ng guro. Pero mabilis na siniko ng isa pa si Ginoong Reyes. Dahil sa gulat, alos mabitawan ni Kaloy ang bag pero mahigpit niyang hinawakan. Sinubukan siyang hilahin ng lalaki papunta sa gilid ng kalsada. Ngunit nagsisigaw siya ng malakas. Tulungan niyo ako! Agad na nakarating ang driver at ang isang gwardiya ng paaralan. Dahilan para magtakbuhan ang dalawang lalaki. Naiwan si Kaloy na nanginginig, bahagyang may galo sa braso at nahulog ang pendant na lagi niyang suot. Agad niya itong pinulot, nangingilid ang luha habang pinipisil ang malamig na metal. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong sila ni Eduardo na halatang nag-aalala. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong nito habang tinitingnan ang sugat sa braso ni Kaloy. Kami po ni Sir Reyes, Tay. May dalawang lalaki na parang gustong dukutin ako. Nanginginig na sagot ni Kaloy. Pero nakatakas sila. Nanlamig ang mukha ni Eduardo, ngunit kita ang galit sa kanyang mga mata. Hindi na ito biro. Alam ko kung sino ang may pakana nito. Tumalikod siya at tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Patawanan niyo ng mas mahigpit na seguridad ang bahay. Gusto ko mula ngayon. May 2 bodyguard si Kaloy sa lahat ng oras, kahit sa loob ng paaralan. Kinagabihan, kinausap niya si Kaloy sa study room. Anak, may mga taong ayaw tanggapin na magkasama tayo ngayon. Huwag kang matatakot, pero gusto kong malaman mo ang totoo. Posible na ang nangyari sa iyo kanina ay may kinalaman sa mga taong kumungontra sa atin. Tahimik lang si Kaloy, pero sa loob niya, nagsimulang pumasok ang takot. Hindi lang pala intriga ang haharapin niya, kundi pati ang panganib sa kanyang kaligtasan. Sa mga sumunod na araw, kapansing-pansin ang pagbabago sa kilos ng bata. Hindi na siya masyadong naglalabas ng kwarto kapag walang klase, at madalas ay nakatingin sa bintana na parang may iniiwasang tanawin. Minsan, inabutan siya ni Clarissa sa hardin na mag-isa at tahimik. Kaloy, ayos ka lang ba? Tanong nito. Natakot lang ako, Ate Clarissa, sagot niya. Akala ko kapag nasa mansyon na ako, ligtas na ako sa lahat. Pero parang mas marami pa palang panganib. Natural lang na matakot, wika ni Clarissa. Pero tandaan mo, hindi ka na mag-isa. May tatay ka na. May mga taong handang protektahan ka. At higit sa lahat, may karapatan ka sa buhay na to. Dahil sa pangyayaring iyon, mas lalong tumibay ang ugnayan nina Eduardo at Kaloy. Madalas silang mag-usap tuwing gabi, hindi lang tungkol sa mga nangyari sa araw, kundi pati sa mga plano para sa hinaharap. At sa bawat paglipas ng araw, lalong humuhubog sa isip ni Kaloy ang katotohanan ang laban na ito ay hindi lang laban ng kanyang ama. Laban din niya mismo. Para sa lugar niya sa mundong, dati ay akala niya'y hindi siya kabilang. 2 linggo matapos ang tangkang pag-atake kay Kaloy, naging mas malinaw na kay Eduardo kung sino ang may pakana sa lahat ng ito. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak na matagal nang nakikinabang sa kayamanan ng pamilya at ngayon natatakot na mabawasan ang kanilang kapangyarihan. Hindi na lamang ito laban sa tsismis o opinyon ng tao. Isa na itong legal na laban. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, dumating ang abogado ni Eduardo. Dala ang isang makapal na sobre. Sir, naghain na ng kaso ang ilang miyembro ng pamilya ninyo. Kino-question nila ang pagiging lehitimo ni Kaloy bilang anak ninyo at tagapagmana. Napatingin si Kaloy mula sa kanyang tasa ng gatas. Tay, ibig sabihin ba gusto nilang alisin ako dito? Hindi mangyayari yan, anak. Sagot ni Eduardo, mariin ang tono. May ebidensya tayo, ang DNA test at ang testimonya ni Clarissa at Aling Pura. Pero kailangan nating harapin ito sa korte. Sa mga sumunod na araw, abala si Eduardo at ang kanyang legal team sa paghahanda. Inipon nila ang lahat ng dokumento, kasama ang medical records ng aksidente at ang mga litrato ni Miguel noong bata pa. Pinapunta rin nila si Clarissa para magbigay ng pahayag kung paano niya unang nakilala si Kaloy at kung paano niya natuklasan ang pendant na may inisyal na MV. Dumating ang unang araw ng pagdinig. Sa loob ng malamig at pormal na silid ng korte, naroroon si Eduardo at Kaloy.
kasama si Clarissa at Aling Pura. Sa kabilang panig, nakaupo ang ilan sa mga tiyuhin at pinsan ni Eduardo, nakatingin ng matalim sa mag-ama. Tumayo ang abogado ng kabilang kampo. Kagalang-galang na hukom, kami po ay humihiling na suriin muli ang resulta ng DNA test. Posible pong ito ay peke o may anomalya at maaaring ginamit upang ilagay sa maling posisyon ang aking mga kliyente. Agad na sumagot ang abogado ni Eduardo. Kagalang-galang na hukom, ang DNA test ay isinagawa sa isang lisensyado at respetadong pasilidad. Nariyan ang doktor na nagsagawa ng pagsusuri upang patunayan ang integridad ng proseso. Tinawag bilang unang saksi si Clarissa. Lumapit siya sa stand at malinaw na ikinwento ang unang pagkikita nila ni Kaloy, ang kanyang obserbasyon sa pendant, at ang mismong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari hanggang sa pagkilala kay Eduardo. Hindi ko po kilala si Ginoong Villarosa noon at wala akong pakinabang kung mag-iimbento ako ng kwento. Ang tanging intensyong ko ay tulungan ang batang ito. Mariin niyang pahayag. Sumunod na tinawag si Aling Pura. Halata ang kaba nito, ngunit buong tapang na ikinwento kung paano niya natagpuan si Kaloy sa tabi ng ilog, sugatan at walang malay. Kung may mali po akong ginawa, iyon ay ang hindi ko agad siya dinala sa pulis. Pero ginawa ko lang iyon para protektahan siya, dahil natakot akong mas mapahamak pa siya. Sa buong pagdinig, ramdam ni Kaloy ang bigat ng sitwasyon. Minsan, pinitingnan niya ang mga kamag-anak ng kanyang ama at iniisip kung bakit hindi nila matanggap ang katotohanan. Ngunit sa bawat oras na nadarama niya ang kamay ni Eduardo sa kanyang balikat, lumalakas ang kanyang loob. Pagkatapos ng ilang oras na testimonya at presentasyon ng ebidensya, pansamantalang sinuspinde ng hukom ang pagdinig. Lumapit si Eduardo kay Kaloy habang palabas sila ng korte. Anak, mahaba-haba pa ang laban na to. Pero tandaan mo, hindi tayo susuko. Tumingin si Kaloy sa kanya at tumango. Tay, basta magkasama tayo, kaya natin to. At sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng banta at pagsubok, naging mas malinaw pa kay Eduardo na ang laban na ito ay hindi lamang para ipaglaban ang karapatan ng kanyang anak, kundi para ring ipagtanggol ang pamilya at ang katotohanan na matagal nang tinatabunan ng kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan ng pagdinig, dumating din ang araw ng huling desisyon. Ang korte ay puno ng tensyon at bawat isa ay tahimik habang binabasa ng hukom ang hatol. Matapos ang masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya at testimonya, kinikilala ng korte si Kaloy Villarosa bilang lehitimong anak ni Ginoong Eduardo Villarosa. Siya ay may buong karapatan bilang tagapagmana ayon sa batas. Pagkarinig nito, tila nabunutan ng tinik si Eduardo. Napayakap siya agad sa anak, mahigpit na para bang ayaw ng pakawalan. Anak, tapos na. Wala nang makakakura sa'yo sa akin. Bulong niya kay Kaloy na bakas din ang tuwa at ginhawa sa mukha. Nang makalabas sila ng korte, lumapit si Clarissa. Sir Eduardo, Kaloy, congratulations. Hindi madali ang pinagdaanan ninyo. Pero ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi ko alam kung paano kami makakapagpasalamat sa iyo, Clarissa. Sabi ni Eduardo, kung hindi mo nakita at tinulungan si Kaloy noon, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa siya natatagpuan. Napangiti si Clarissa. Hindi ko rin alam na ganito ang magiging kahihinatnan, pero masaya akong naging tulay ako para magtagpo kayong muli. Lumapit din si Aling Pura, may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Anak, ngayon na malinaw na ang lahat. Mas kampante na ako. Pero gusto ko lang malaman mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Hinding-hindi ko po kayo kalilimutan, Aling Pura. Sagot ni Kaloy habang niyakap ang matanda. Kayo ang nag-alaga sa akin nung wala si tatay. Mahal ko po kayo. Bilang pasasalamat, agad na ipinagawa ni Eduardo ang isang maliit, ngunit matibay na bahay para kay Aling Pura. Malapit lang sa kanilang mansyon upang madali siyang mabisita ni Kaloy. Pinilhan niya rin ito ng maliit na sari-sari store para may permanenteng kabuhayan. Hindi ko po inasahan na gagawin ninyo ito para sa akin. Naiyak na sabi ni Aling Pura habang tinitingnan ang bagong tindahan. Natural lang yan, sagot ni Eduardo.
walang katumbas ang pag-aalaga mo sa anak ko. Ito ang paraan ko para masuklian yon. Hindi nakalimutan ni Eduardo si Tisoy. Pinakuha niya ito mula sa lansangan at binigyan ng maayos na tirahan sa isang children's home na pinamamahalaan ng kanilang pamilya. Gusto ko ring magkaroon ka ng pagkakataon na mag-aral, Tisoy, sabi ni Eduardo. Hindi mo kailangang mabuhay sa lansangan habang buhay. Salamat po, sir, nahiyang tugon ni Tisoy. Salamat din, Kuya Kaloy. Samantala, si Kaloy ay patuloy na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan. Mas determinado kaysa dati na tapusin ang kanyang edukasyon. Bagaman mahirap pa rin minsan ang pag-adjust, alam niyang may pamilya na siyang handang sumuporta sa kanya. Sa hapunan isang gabi, habang magkatabi silang mag-ama sa hapag, sinabi ni Eduardo, "Anak, alam kong marami ka pang gustong gawin. Hindi kita pipigilan. Pero gusto kong palaging tandaan mo, ang pangalan mo ay Villarosa. At higit sa lahat, anak kita." Mumiti si Kaloy at tumango. "Tay, ngayon ko lang talaga naramdaman na buo na ulit ako." At sa katahimikan ng gabing iyon, habang nasa iisang bubong, ang mga taong minsan ay pinaghiwalay ng tadhana, ramdam nilang lahat na ang sugat na matagal ng bukas ay unti-unti nang naghihilom. Makalipas ang ilang linggo mula nang matapos ang kaso, unti-unti nang bumabalik sa normal ang takbo ng buhay ni Kaloy. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi na siya basta palaboy na nakikipagsapalaran sa lansangan. Isa na siyang batang may pangalan, may pamilya, at may pagkakataong magplano para sa hinaharap. Isang hapon, habang nakaupo siya sa veranda ng mansyon, lumapit si Eduardo at inilapag sa mesa ang ilang papel. "Anak, may gusto akong ipakita sa iyo. Ito ang plano para sa isang feeding center sa dating lugar kung saan ka tumira. Gusto kong ikaw mismo ang manguna sa proyekto." Nanlaki ang mata ni Kaloy. "Para sa mga bata sa lansangan?" "Oo," sagot ni Eduardo. "Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Walang ibang mas makakaintindi sa kanila kundi ikaw." Kinabukasan, bumalik si Kaloy sa dating lugar na tinutuluyan niya noon. Kasama niya si Eduardo, si Clarissa at ilang tauhan para mag-inspeksyon ng lugar kung saan itatayo ang center. Habang naglalakad sa makipot na eskinita, sinalubong siya ng mga dating kakilala. Mga batang payat, may maruruming damit at may mga matang puno ng pag-asa at gutom. "Kuya Kaloy, ikaw na ba yan?" sigaw ng isa sa kanila. Lumapit ang ilang bata at sabay-sabay siyang niyakap. Napangiti siya at tinapik ang isa sa mga ulo. "Oo, ako to. Pero ngayon, may magandang balita ako. Magtatayo tayo ng lugar kung saan makakakain kayo araw-araw at makakapag-aral din." Napatingin ang mga bata kay Eduardo na nakatayo sa likod, nakangiti at tahimik lang na pinagmamasdan ang anak. Kita sa mukha nito ang pagmamalaki sa pagbabagong nakikita niya. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ang konstruksyon ng feeding center. Si Kaloy ay aktibong nakikilahok sa pagpaplano. Mula sa disenyo ng kusina hanggang sa layout ng maliit na silid-aralan sa likod. Hindi lamang siya nakikipagpulong sa mga arkitekto at trabahador, kundi personal din niyang tinatanong ang mga bata at magulang sa paligid kung ano ang gusto nilang makita sa center. Isang araw, habang abala sa lugar ng konstruksyon, nilapitan siya ni Tisoy. "Kuya, salamat ha. Akala ko noon, wala nang pag-asa para sa atin. Pero ngayon, parang may bagong mundo na naghihintay." "Walang anuman, Tisoy," sagot ni Kaloy. "Basta pangako mo sa akin, mag-aral ka ng mabuti kapag natapos na ang center. Gusto kong makita ka ring magtagumpay." Paglipas ng 2 buwan, natapos ang proyekto. Sa araw ng pagbubukas, nagsama-sama ang mga bata at kanilang pamilya. May banderitas na nakasabit, may handang pagkain at may maliit na programa. Tumayo si Kaloy sa harap ng lahat. Hawak ang mikropono. "Alam ko po kung gaano kahirap ang mabuhay sa lansangan." Panimula niya, may halong kaba, ngunit matatag ang tinig. "Pero gusto kong malaman niyo na may mga taong handang tumulong. Hindi ako perpekto, pero ibabalik ko sa inyo ang kabutihan na anggap ko. Ang lugar na ito ay para sa inyo." Palakpakan at sigawan ng tuwa ang sumunod.
Lumapit si Eduardo at niyakap ang anak sa harap ng lahat. Anak, ito ang simula ng mas marami pang bagay na magagawa mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. At sa araw na iyon, habang nakatingin si Kaloy sa mga batang masayang kumakain at naglalaro sa loob ng center, alam niyang nagsimula na talaga ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na siya mismo ang gumuguhit at kung saan ang bawat hakbang ay patungo sa mas maliwanag na bukas. Habang masayang nagpapatuloy ang operasyon ng bagong feeding center, biglang dumating ang balitang yayanig sa mundo ni Eduardo at ng buong Villarosa Holdings. Isang umaga, habang nagkakape sa opisina, dumating ang kanyang Chief Financial Officer na si Mr. Santos. Dala ang makapal na folder. Sir, kailangan niyo pong makita to agad. May problema tayo sa isa sa pinakamalaking proyekto natin. Binuksan ni Eduardo ang folder at nakita ang mga litrato at ulat ng isang high-rise project sa Makati. Ayon sa report, natuklasan na may structural defect ang gusali na posibleng magdulot ng malaking panganib kung hindi agad maaayos. Ibig sabihin ba nito titigil ang buong proyekto? Tanong niya, mariing tinig. Opo, sir. At hindi lang iyon. Kung hindi natin ito maaayos sa lalong madaling panahon, mawawala sa atin ang kontrata at magbabayad tayo ng malaking danyos, paliwanag ni Mr. Santos. Pag-uwi ni Eduardo sa mansyon, halata sa kanyang mukha ang bigat ng iniisip. Napansin ito ni Kaloy habang kumakain sila ng hapunan. Tay, may problema po ba? Tanong niya. Mabigat ang sitwasyon sa kumpanya, anak. May malaking proyekto na maaaring bumagsak, hindi lang sa literal, kundi pati sa reputasyon natin. Kapag hindi ito naresolba, maaapektuhan ang lahat, pati mga empleyado. Hindi sumagot agad si Kaloy. Ngunit kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng ama, dala ang ilang papel at sketch. Tay, alam kong hindi ako eksperto sa negosyo, pero may naiisip ako. Natutunan ko sa kalsada na kapag may butas ang bubong, hahani mo lang, hanapin mo ang mismong ugat ng problema. Kung paglalaanan natin ng oras at lakas, ang pagkukumpuni kaysa sa pagtatalo kung sino ang may kasalanan, mas mabilis nating maibabalik ang tiwala ng mga tao. Napangiti si Eduardo sa sinabi ng anak. Anak, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang payo mo. Minsan, kahit sa negosyo, nakakalimutan naming tingnan ang pinakaugat at mas inuuna naming sisihin ang isa't isa. Sa tulong ng kanyang team, agad na nakipagpulong si Eduardo sa mga kontratista at inhinyero. Gumamit sila ng mas matibay na materyales at ipinakilala ang mas mahigpit na quality control process. Inalot din nila ng libreng inspeksyon ang ibang proyekto para patunayan na seryoso sila sa transparency. Sa gitna ng krisis, madalas na sumasama si Kaloy sa kanyang ama sa mga site visit. Habang tinitingnan nila ang inaayos na gusali, tinanong niya, Tay, ganito rin ba sa buhay? Kapag may sira, kailangan talagang ayusin agad para hindi lumala? Oo anak, sagot ni Eduardo. At minsan, kailangan mong magpakumbaba para tanggapin na may mali ka para lang masiguro na maitatama mo ito. Makalipas ang 3 buwan, naayos ang gusali at naibalik ang tiwala ng kliyente. Sa halip na mawalan ng kontrata, nakakuha pa sila ng bagong proyekto mula sa parehong developer. Sa isang maliit na salo-salo sa opisina bilang pasasalamat, tinapik ni Eduardo ang balikat ng anak. Kaloy, hindi mo alam kung gaano ka nakatulong. Ang payo mo ang nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng liderato, ang protektahan at ayusin, hindi lamang kumita. Ngumiti si Kaloy, mas buo ang loob. Tay, kung natutunan ko yon sa lansangan, mas lalo ko po yung natutunan ngayon sa inyo. At sa tagumpay na iyon, napatunayan nilang mag-ama na kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok, kayang bumangon basta't may tiwala, determinasyon at pagkakaisa. Makalipas ang ilang buwan mula nang maisalba nila ang kumpanya mula sa krisis, mas naging abala si Kaloy hindi lang sa pag-aaral, kundi pati sa mga proyektong pangkomunidad. Halos lingguhan siyang bumibisita sa feeding center para tiyakin na maayos ang operasyon at ligtas ang mga bata. Isang araw,
Habang abala siya sa pamimigay ng mga pagkain, napansin niya ang isang dalagang volunteer na hindi pa niya nakikita dati. May mahabang buhok ang dalaga, nakapusod ng maayos at may malamlam ngunit maaliwalas na ngiti. Madali siyang makisalamuha sa mga bata at halatang sanay sa gawaing pang-volunteer. Napansin ni Kaloy na bagamat maraming abala sa paligid, tila hindi nawawala ang sigla nito sa pagtulong. Matapos ang programa, lumapit siya. "Hi, ako nga pala si Kaloy. Medyo matagal na akong involved dito, pero ngayon lang kita nakita." Ngumiti ang dalaga. "Ako si Mara. Baguhan lang ako. Isa akong education student at kailangan ko ng field hours para sa kursong kinukuha ko. Pero bukod doon, gusto ko rin talagang tumulong." Magaan ang naging usapan nila. Napag-alaman ni Kaloy na lumaki si Mara sa simpleng pamilya sa probinsya at lumuwas sa Maynila para mag-aral. Kahit mahirap, hindi ito nagpapadala sa lungkot at laging may dahilan para ngumiti. Sa mga sumunod na linggo, naging magkatanden sila sa feeding center. Kapag wala si Kaloy, si Mara ang tumutulong sa pamamahala ng mga bata. Kapag magkasama naman sila, nabiging mas maayos ang daloy ng programa dahil tila magkasundo sila sa lahat ng bagay, mula sa paghahati ng gawain hanggang sa pakikipaglaro sa mga bata. Isang hapon, matapos nilang magligpit ng mga gamit, napadpad sila sa maliit na hardin sa likod ng center. "Mara," wika ni Kaloy, "hindi ko alam kung napapansin mo, pero tuwing nandito ka, parang mas gumagaan ang trabaho, mas masaya." Bahagyang namula ang pismi ni Mara at gumiti. "Siguro kasi pareho tayo ng dahilan kung bakit tayo nandito. Hindi lang para tumulong, kundi para magbigay ng pag-asa." Nang sumapit ang Pasko, nag-organisa si Eduardo ng isang maliit na salo-salo para sa lahat ng staff at volunteers ng feeding center. Dumalo si Mara. At doon siya formal na ipinakilala ni Eduardo bilang isang malaking bahagi ng proyekto. "Anak," bulong ni Eduardo kay Kaloy habang tinitingnan si Mara. "Maganda at mabait ang dalagang yan. Mabuti at may kasama ka na sa mga ginagawa mo." Hindi alam ni Eduardo na sa puso ni Kaloy, unti-unti nang nabubuo ang isang damdamin na higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit marunong siyang maghinay-hinay. Alam niyang bata pa siya at marami pa siyang dapat matutunan bago pumasok sa seryosong relasyon. Isang gabi matapos ang volunteer work, ihinatid niya si Mara sa sakayan. Habang naglalakad sila, napag-usapan nila ang mga pangarap. "Gusto kong maging guro sa isang public school," sabi ni Mara. "Gusto kong makapagturo sa mga batang tulad ng mga nasa center. Yung tipong walang iniisip na kapalit, basta may matutunan lang sila. Gusto ko namang maging handa para pamunuan ang kumpanya ng tatay ko balang araw," sagot ni Kaloy. "Pero ayokong mawala ang koneksyon ko sa mga batang ito. Kahit gaano ako kaabala sa negosyo, gusto ko laging may oras para sa kanila." Nagkatinginan sila at sabay na ngumiti. Walang kasiguraduhan kung saan hahantong ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit malinaw na pareho silang humahanga sa isa't isa. Hindi lang sa itsura, kundi sa puso at prinsipyo. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong naging masigla ang feeding center. Marami ang nadagdag na mga bata at volunteers. At sa bawat araw na magkasama sina Kaloy at Mara, mas lalong lumalalim ang tiwala at paggalang nila sa isa't isa. Isang gabi, habang nasa balkonahe ng mansyon, inanong ni Eduardo ang anak. "Kaloy, seryoso ka ba sa dalagang yon?" Mumiti si Kaloy. "Tay, hindi ko alam kung ano ang kinabukasan para sa amin ni Mara. Pero alam ko, espesyal siya. At kung oras na para seryosohin, gusto kong maging handa." Tinapik ni Eduardo ang balikat niya. "Tama yan, anak. Ang totoong pagmamahal, hindi minamadali." Hinapanday yan tulad ng negosyo at tulad ng buhay. At sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, ramdam ni Kaloy na may bagong aspeto ng kanyang buhay na unti-unti nang nabubuo, hindi lang bilang anak at tagapagmana, kundi bilang isang binata na natututuring magmahal. Lumipas ang ilang taon mula nang magtagpo muli sina Eduardo at Kaloy. Sa pag-ikot ng panahon, nagbago na ang maraming bagay.
Si Kaloy, na dating isang batang palaboy na walang malinaw na direksyon sa buhay, ay ngayon isang binata na nakapagtapos ng kolehiyo. Naging kilala siya hindi lang bilang anak ng isang bilyonaryo kundi bilang isang taong may malasakit sa kapwa. Sa araw ng kanyang pagtatapos, nakaupo sa unang hanay si Eduardo, nakasuot ng simpleng barong, ngunit bakas sa mukha ang labis na pagmamalaki. Katabi niya si Mara, na ngayon ay isang lisensyadong guro at patuloy na tumutulong sa feeding center. Nandoon din si Aling Pura at si Pisoy, parehong mas maayos na ang kalagayan sa buhay. Matapos ang seremonya, niyakap ni Eduardo ang anak ng mahigpit. Anak, ngayon ay handa ka nang harapin ang mundo. Hindi mo alam kung gaano ko ipinagmamalaki ang lahat ng narating mo. Ngumiti si Kaloy. Tay, lahat ng to ay dahil hindi mo ako binitiwan at dahil tinuruan mo ako kung paano maging matatag kahit sa pinakamahirap na panahon. Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang ipinakilala ni Eduardo si Kaloy bilang co-CEO ng Villarosa Holdings sa harap ng Board of Directors. Marami ang natuwa, ngunit hindi maikakaila na may ilan pa ring nagdududa. Gayunpaman, pinatunayan ni Kaloy sa pamamagitan ng kanyang mga desisyon na kaya niyang pamunuan ang kumpanya. Naglunsad siya ng mga proyektong pangkalikasan at programang tutulong sa mga komunidad na madalas makalimutan ng lipunan. Sa kabila ng mga responsibilidad sa negosyo, hindi niya pinabayaan ang feeding center. Sa katunayan, pinalawak niya ito. Mula sa iisang gusali ay naging 3 na may mga silid-aralan, playground at maliit na klinika. Hindi ako magiging ako kung hindi dahil sa lugar na to, sabi niya sa isang panayam. Kaya sisiguraduhin kong magpapatuloy ito kahit gaano ako kaabala. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Eduardo sa veranda, napag-usapan nila ang hinaharap. Anak, sabi ni Eduardo, balang araw, ako'y magre-retire at ikaw na ang hahawak sa lahat. Pero masaya akong nakikita kang hindi nakakalimot sa pinanggalingan mo. Tay, sabot ni Kaloy, natutunan ko sa iyo na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sinusukat sa dami ng pera o proyekto, kundi sa dami ng taong natulungan mo. Dumating din ang araw na nagpasya si Kaloy na mag-propose kay Mara. Sa simpleng seremonya sa hardin ng mansyon, na puno ng luha ang mga mata ni Mara nang marinig ang mga salitang, Mara, ikaw ang naging kaagapay ko mula nang magsimula akong magbago. Gusto kong harapin ang lahat ng bukas kasama ka. Matapos ang kasal, mas lalo pang tumibay ang pundasyon ng pamilya. Naging bukas ang kanilang tahanan para sa mga batang walang matuluyan at madalas ay may mga bata sa hapagkainan na tinuturing na ring anak ni Eduardo at Kaloy. Sa huling taon ng kanyang pamumuno bilang pangunahing CEO, nagpatayo si Eduardo ng isang maliit na museo sa loob ng compound ng kumpanya. Hindi para ipakita ang kanyang yaman, kundi para ikwento ang kwento ng kanilang pamilya. Sa gitna nito ay isang larawan ni Miguel at sa tabi ay larawan ni Eduardo at Kaloy na magkasama. Para ito sa lahat ng nawalan pero nakahanap muli, sabi ni Eduardo sa pagbubukas ng museo. At para ipaalala na minsan, ang tadhana ay may paraan para ibalik sa iyo ang pinakamahalagang bagay na nawala. Habang magkasama silang nakatayo sa harap ng larawan, ramdam ni Kaloy na buo na talaga ang kanyang pamilya. Hindi na siya yung batang natutulog sa ilalim ng tulay. Siya na ngayon ang anak na muling natagpuan, ang lider na handang magpatuloy sa pamana ng kanyang ama, at higit sa lahat, isang tao na marunong magpahalaga sa pagmamahal at tiwala na minsang akala niya'y hindi na niya mararanasan muli.